Isang magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos sa pribileyo na tayo makasamba sa ating Diyos na buhay. At tayo po'y magsisimula sa pagbubulay ng kanyang salita. At tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa bagong buhay at kalakasan. Samahan mo po kami, ikaw ang mawalhati, ang parangalan sa buhay ng bawat isa sa amin. Sinasampalatayanan po namin. Yahayag mo ang iyong sarili sa bawat sa amin. Ikaw, ang aming sinasampalatayanan, magtuturo sa amin. Salamat po. Salamat po. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya at pasasalamat. Sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Pag-uusapan po natin sa araw na ito ay nakasulat po sa aklat ng Kawikaan, pangkat na 2, sa bilang na 20 at 21. Kaya nga, tahakin mo ang landas ng kabutihan habang itong hiwalayan hanggang hininga mo ay mapatid. Sapagkat mabuting tao'y magtatagal sa daigdig, ang buhay na matapat ay hindi matitinag. Ulitin ko po, Kawikaan, pangkat na 2, bilang na 20. Kaya nga, tahakin mo ang landas ng kabutihan, huwag mo itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Sapagkat mabuti sa tao ang magtataga sa daigdig. No, ang mabuting tao magtataga sa daigdig at may buhay na matapat ay hindi matitinag. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Sa araw na ito, ang nais ko pong ibahagi sa inyo ay binigyan ko po ng pamagat sa maiksing pag-aaral po natin. Ang topic po natin ngayon ay Path of Joy. Sa Tagalog po, landas ng kagalakan. Pag pinag-uusapan po ang kagalakan sa ating kapanahunan ay mahirap. At sabihin po natin 80,000 ang affected ng COVID-19. At marami sa mga kababayan, lalo na sa NCR, dito sa Kamaynilaan, ay laganap ang napakarami pong apektado ng pandemic na ito. At napakahirap po ng kalagayan ng maraming tao sabihin po natin nagpaparapid. Meron pong walang bayad at meron may bayad. Sa swab test naman, pinakamurang bayad na alam ko for 5,500. At meron pa mas mahal sa bayad na iyon. Sa kahirapang ito, maraming mga tao talagang kapag pinag-usapan ng kagalakan, parang mahirap sumagot ng oo. Pero naniniwala ko ang Biblia, ang salita ng Diyos ay nagtuturo kung paano tayo magkakaroon ng kagalakan. Nasa atin po ang desisyon kung paano natin mararanasan ang kagalakan. Ang sabi po ng Banal na Kasulatan sa Banal na Kasulatan, may daan na maluwang, na ang dulo nito'y kapahamakan. May daan na makipot, subalit ang dulo nito'y kagalakan. Ibig sabihin, ang pagpili na nasa sa atin na kung tayo po ay gusto natin makaranas ng kagalakang mula sa Diyos. Hindi tayo ginawa ng Diyos na manika para susian, kundi binigyan tayo ng Diyos ng isang desisyon na tayo magdidesisyon para makasamba sa Kanya at makasunod sa Kanyang gusto at maranasan natin yung Kanyang kagalakan. Ang kagalakan, ang tanging pinagmumulan ay ang Diyos lamang. At yan ang pag-uusapan natin. Nasa atin pong desisyon. Ang una, para maranasan po ang kagalakang mula sa Diyos, una po, connect yourself to God. Iugnay mo ang iyong sarili sa ating Diyos. Ang isa sa suliranin ng maraming tao, alam niya ay sa Diyos siya, pero ang buhay niya hindi naman nakarugtong sa Diyos. Ang isang suliranin sa buhay natin, kung bakit di natin maranasan ang kagalakan, yung kasalanang nakatago, na tayo lang nakakaalam at ang Diyos, kadalasan inililihim natin. Pero lihim sa tao,
pero hayag sa Diyos, na nagiging hadlang para maranasan ang biyaya ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah 59:2, dahil sa inyong sala at inyong mga kasamaan, kayo hindi dinirinig ng Diyos at kayo hiwalay sa Kanya. Ibig sabihin dahil sa kasalanan. Ang isang bagay na magagawa natin, ilapit natin sa Diyos ang ating sarili. I-connect natin. Then after we connect, nakalapit na tayo, ang higit na mahalaga pa, yung pakikinig. Kasi mahirap magpag-ugnay sa Diyos kung di tayo marunong makinig sa Diyos. Ang sabi ng Bible, sa Marcos chapter 4, sa verse 24, pay close attention to what you hear. The closer you listen, the more understanding you will be given and you will receive even more. Sabi ng Biblia, pay attention o pay close attention to what you hear. The closer you listen, the more understanding you will be given and you receive even more. Yan ang katotohanang itinuturo ng Biblia sa bawat isa sa atin. Na matutunan natin makinig sa Diyos para matutuhan natin talagang humingi ng totoong paghingi ng tawad. At naniniwala ako, tutulungan tayo ng Diyos. At yan ang isang paraan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia sa Lucas 11:28, ngunit sumagot siya, sabi po ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ibig po sabihin, kung gusto nating maranasan talaga yung kagalakan beyond the chaos, itong kabigatang ito, na dinaranas naman ang lahat ng tao, hindi lamang sa atin. Marami pong nagdadanas ng kabigatang ito, pero kaya nating maranasan ang kagalakan beyond the chaos in this world. Matutunan nating makinig sa Diyos. At naniniwala ko, pwede naman nating maranasan talaga ito. Maranasan natin ang kahayagan ng kagalakan. Ulitin ko po, matutunan natin makinig. Yung pakikinig, pagka natutunan natin makinig sa Diyos, magagawa natin magsisi ng ating kasalanan. At doon po magsisimulan dumaloy ang pagpapala ng Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Kawikaan, chapter 2, verse 1 and 2, ang Diyos ay magsisimula sa atin at dadaloy ang kanyang karunungan sa bawat isa sa atin. At ang sabi niya sa awit 91 verse 1, sabi po ng Biblia, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Ibig sabihin, ito yung katotohanan sa buhay natin bilang isang tao na nananampalataya sa Diyos. Kung paano makukunik ang buhay natin, paano natin maugnay ang buhay natin. Sabi, siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Ibig sabihin dito, napakasimple lang na yung paghahangad, meron tayong desire, meron tayong pagpili. Sa harap ng Diyos, tayo ang magdidesisyon. At napakahalaga nito sa buhay natin lahat. At ang sabi nga ng banal na kasulatan sa Psalms 94, verse 12, mapalad ang taong tumatanggap ng pangaral. Sila ang sa iyo tumatanggap ng turo sa kautusan. Ibig sabihin, mahalaga yung pakikinig natin sa harap ng Diyos. At naniniwala ako, sa tulong ng Diyos, magsisimula ang kagalakan. Basta't na-connect natin ang ating sarili sa Diyos. At yun ang unang hakbang na kailangan natin lahat. Hindi ko sinabing kayo lang, tayong lahat. Kailangan natin lahat. Naniniwala ako, ito ang unang hakbang na kailangan natin. Bilang nagsasabing mananampalataya. Ikalawa, confident to God.
kailangan nating lubos na magtiwala sa Diyos. Alam niyo po yung pagtitiwala sa Diyos, halos lahat naman ng tao ay sinasabing siya ay nagtitiwala sa Diyos. Pero in reality, nasa isip lang. At napakahalaga sa buhay natin ito, yung salitang pagtitiwala. Babasahin ko po yung Kawikaan sa chapter 2 sa verse 3. Sabi, pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway piniti mo makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak at iyong hahanapin tulad ng ginto, iyong miminahin, malalaman mo kung anong kahulugan ng paggalang, pagsunod kay Yahweh, at matatamo mo ang kaalaman tungkol sa Diyos, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya'y ang kaalaman unaway bumubukal. Ito ang katotohanan sa buhay ng isang tao para maranasan natin ang totoong kagalakan sa buhay bilang isang nagsasabing Kristiyano. Yung itiwala mo ang buhay mo sa Diyos, sa Kanya mo ipagkatiwala. Sa Kanya natin ipagkatiwala ang buhay natin bilang isang taong nagsasabing tayo sa Diyos. At naniniwala ko, lubos nating mararanasan ito. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Psalms 91 sa verse 2, sabi, ay makapagsasabi kay Yahweh, muwab ko at kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Sabi ho ng Biblia, masasabi mong ang Diyos ang iyong kanlungan, ang iyong muog, ang iyong Diyos, kung talagang siya lang ang tangi mong pagtitiwalaan. Tayo po, beyond this pandemic, ibigay lang natin lubos yung pagtitiwala sa Diyos na kaya niya tayong hanguin dito, kaya niyang ibigay sa atin ang kagalakan sa kabila ng mga bagay na nararanasan natin lahat. Parang mahirap tumawa, pero kayang ibigay ng Diyos ito. Sabi ng Kawikaan 3:3, pananalig at katapatan, huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg, at itanim sa iyong isipan. Nang ibig sabihin ng ikwintas, ipamuhay. Ang pananalig at katapatan. Ang ibig kong sabihin, itanim sa isipan, huwag iwawaglit sa buhay natin, huwag mawawala sa isipan at sa buhay natin ito ang pananalig at katapatan. At magsisimula ang Diyos sa buhay natin lahat. Ang sabi ng awit 91 sa verse 9, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyong ang kataas-taasan. Di mo aabuting ikaw'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Pag sinabing tahanan ay buong pamilya, hindi isang tao lang. Binubuo ng pamilya, hindi mararanasan ang lahat. O totoo, magkakaroon na may problema isa sa dalawa, tatlo, pero hindi lahat. Pero, ang masarap dito, sabing ganun dito, mararanasan natin talaga ang gabay ng Diyos, yung pag-iingat niya. At doon tayo makabibigyan ng Diyos ng karunungan, pagtitiwala. Ibinibigay mo sa Kanya ang tiwala na siya lang talaga ang makakatulong sa iyong buhay o sa buhay natin lahat. At naniniwala ako, sapat na yon sa buhay natin lahat. At tiyak ito na mararanasan natin lahat. Ang sabi po dyan sa Kawikaan 91 verse 10, di mo aabutin ikaw'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uri niyang mga paghihirap sa iyong tahanan. Pagkatotoon talaga ibinigay mo sa Kanya, mararanasan mo talaga. Yung hirap daan kasi ng katawan, na ipapaligo lang yan. Pero yung hirap ng damdamin, mabigat yan. Hindi ganun kadali yan. Magiging magaan dahil meron Diyos na talagang tutulong sa bawat isa sa atin. Pansinin natin, ang pag pinag-usapan po ang
pagtitiwala o pananalig o pananampalataya. Ito po ang suliranin ng marami sa buhay natin. Minsan gumagawa tayo ng sarili nating kaparaanan. Pero ang totoo, hindi naman talaga tayo naghahayag ng pananalig o pagtitiwala sa Diyos. Huwag natin tulungan ang Diyos. Basta't ipahayag natin ang pananampalataya o pananalig, pagtitiwala sa Diyos, lalo sa ganitong kapanahunan. Talagang mahirap ang buhay sa labas. Pero hindi ako naniniwala Kung kayo makakarating sa Maynila, hindi nyo sasabihin may pandemic Nakakagulo pa rin ang tao Kasi nga, mayroong pagpili ang tao. Sabi ng Biblia, binanggit ko kanina, may daan na maluwang pero ang dulo nito kapahamakan. May daan na makitid pero ang dulo nito ay kagalakan. Sabi ng aklat ng banal na kasulatan, nasa atin ang pagpili. Kaya bilang isang tao, nananampalataya sa Diyos, pahayag mo na talagang ikaw ay kayang bigyan ng Diyos ng kagalakan. Magtiwala ka sa panahon ng pandemic, kayang ibigay ng Diyos. Ang pangatlo, simple lang naman po ito comply to God. Una, connect to God. Pangalawa, simple lang po ito pinag-usapan natin confident to God's pagtitiwala sa Diyos. At naniniwala ko, ang kailangan natin ikatlong bagay, comply to God, pagsunod sa Diyos. Kaya nga napakahalaga. Sa magulang, mahalaga ang pagsunod. Sinasabi natin tayo anak ng Diyos, pero nakalulungkot. Ang sariling idea, kaisipan, gusto ang sinusunod natin. Sabi ng Kawikaan 2, chapter 2, verse 5, nalalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod. Kay Yahweh, matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Ibig sabihin, pag sumunod tayo sa Diyos, ipapaunawa ng Diyos sa buhay natin yung kaalaman na gusto ng Diyos para hindi tayo malihis ng daan. Ang sabi po sa verse 8, Kawikaan chapter 2, verse 8, pinapatnubayan niya o binabantayan niya ang daan ng katarungan at ang lakad ng lingkod niya. Kanyang sinusubaybayan. Ang sarapan ng buhay, Pagka sumunod ka pala sa Diyos, meron kang gabay. Meron kang guidance. May tutulong sa'yo para maranasan mo ang lubos na kagalakan. Ang kagalakan na hindi po nakukuha sa dami ng pera, sa dami ng kakayanan sa buhay, yung abilidad, ang kagalakan mula sa Diyos. Iba po yung kasiyahan sa kagalakan. Maniwala po kayo. Ang kasiyahan pwedeng artificial. Ang kagalakan tanging sa Diyos lang na binibigay ng Diyos. Sabi po sa Kawikaan chapter 2 verse 11, ang mata mong kaalaman sa iyo'y mag-iingat at ang unaway maglilihis sa liku-likong landas. Pansinin mo, ang mata mong kaalaman mag-iingat sa atin. At ang unaway maglilihis sa likong daan, sa landas ng buhay, ng kalungkutan. Ibig sabihin, sa kabila ng pandemic na ito, pwedeng masaya. May kagalakan sa bawat isa sa atin. Ang kailangan lang, yung comply to God from our heart. Sumunod tayo sa Diyos na mula sa ating puso. Hindi napipilitan, hindi nabibigatan. Alam niyo, masakit ngayon. Pinagpapala. Tanong mo kung nag-o-offering sa Diyos. Ang sabihin sarado naman ang simbahan pero bukas naman ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Isa yan sa hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang pagsunod sa Diyos ay napakahalaga. Maraming klase ang pagsunod.
Pero mas maganda yung pagsunod na walang nakakakita kundi ang Diyos at bukal sa puso natin. Ang bibigay ko po mga halimbawang pagsunod. Pagbabasa ng Biblia, pananalangin. Ayan ay mga utos ng Biblia yan. Pagtulong sa kapwa, at napakahalaga, yung pagtulong sa kapwa. Tandaan po natin, kahit 10 piso na lang ang pera natin, kung talagang meron tayong pagsunod sa Diyos, hindi naman ikamamatay kung wala tayong pera sa bulsa eh. Alam ng Diyos ang kailangan natin lahat. Yung kahalagahan ito. Tulad po ng sabi ng Aklat ng Awit sa 91 sa verse 14 and 15, sinabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino man taong sa akin, ang sino man taong ako'y kikilanlin. Sa verse 15, kapag sila'y tumawag sa akin, laging handa akong sila'y pakinggan. Akin sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan, aking iniligtas at sa bawat isa ay pararangalan. Ito pong pinakamaganda rito. Ba't di ka tayo magpapasalamat sa Diyos at di natin matutuwa sa harapan ng Diyos? Kung tayo susunod ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin. Iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Kinilala mo si Jesus sa buhay mo? Sinunod mo ba talaga ang panuntunan ng Diyos sa buhay natin? Pagka ginawa natin yan, sabi ng Biblia, kapag sila'y tumawag, laging handa ko, sila'y pakinggan. Aking sasamahan. At kung may problema, sasakluluhan. Pansinin niyo, ang Diyos, hindi lamang basta ginagabayan tayo. Hindi basta, sige, ako sasamahan kita. Hindi ganun ang Diyos eh. Sa panahon ng problema, andyan ang Diyos. Alam ng Diyos kung kailan ka kung kailan ka nandun sa oras ng pangailangan mo, darating ang Diyos sa buhay natin. Ang mahalaga sa buhay natin ito, lagi tayong sumunod sa harapan ng Diyos. Hindi tayo susunod dahil kay pastor, dahil kay kumare, kundi tayo ay susunod dahil yan ang gusto ng Diyos at yan ang gagawin natin. Sabi nga ng Biblia, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay maliligtas. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Sa Mateo 7:21. Sabihin natin yung pagliligtas sa pandemic. Alam ng Diyos kung sino sumusunod sa kanyang kalooban eh. At naniniwala po ako, mga kapatid, sa bawat isa, ang pagsunod, kung mahalaga sa mga mahal natin sa buhay, higit sa Diyos. Kung tayo mismo, mga magulang, inaasahan natin sumunod sa atin yung mga anak natin, pagka hindi tayo sunod-sunod, nasasaktan tayo, ganun din po ang Diyos. Pero kakaiba sa Diyos, kahit hindi tayo sumusunod sa Kanya, nandun pa rin yung katapatan niya sa atin. Naghihintay lang ang Diyos sa buhay natin lahat. Kung paano natin siya susundin na nagmumula sa puso natin sa kabila ng pandemic na ito. At lagi natin tandaan sa buhay natin ito. Hindi tayo tinawag ng Diyos umupo at tumayo, kundi sumunod sa prinsipyo, kalooban ng Diyos. Kaya sa araw na ito, kahit late po ako na makapag-share, dahil hindi gusto ko po talaga makapag-share, maranasan natin lahat ang totoong kagalakan mula sa Diyos. Connect ourselves to God. Lagi yun natin tandaan to. Sa harap ng Diyos. Siyakin natin nakakonect ang buhay natin sa harap ng Diyos. Confident to God. Totoong panananig
pagtitiwala sa Diyos mula sa puso natin. And comply to God. And God will do His part to us. God will do His part to us. At naniniwala ako, tapat ang ating Diyos. Tapat ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Sa panahon ng chaos sa mundong ito, kaya niyang ibigay ang kagalakan sa buhay mo, sa buhay natin lahat. Nananampalataya po ako, gagawa ng hakbang ang Diyos sa paraan. Ayon sa kanyang kaparaanan, hindi sa kaparaanan natin. Kaya, sa araw na ito, naniniwala po ako, gagawa ang Diyos sa buhay natin. Isang magandang araw po, managana sa buhay natin, kagalakan mula sa ating Diyos. At maghari sa puso ng bawat isa sa atin ang kagalakan mula sa Diyos. Manalangin po tayo. Ama, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus, salamat sa katwiran at katotohanan na tanging ikaw lang ang pwedeng magbigay sa amin ng kagalakan. Kagalakang mararanasan namin sa panahon po ng pandemic, ng chaos sa buong mundo. Salamat, ang dalangin po namin, pagpalain mo po ang bawat nakarinig at nakapanood ng aking munting mensaheng ito, sa maikling araling ito. Pagpalain mo po ang iglesia ng kabuuan ng IRM sa kalaganapan mula sa pamumuno po ng aming Bishop Nemi Martin, ang iglesia po ng Kaunlaran, ang lahat ng Council of Elder, mga pastor, deaconess, misyonero at lahat ng mga lingkod ng Diyos at mga lider sa bawat iglesia. Salamat, pagpapalain mo po ang lahat ng aking mga kapatid sa Kaunlaran. At kung sino man may mga suliranin, may kabigatan, ilagak mo po sa kanila, dakilan Diyos, ang iyong kagalakan. Ama, pagpalain mo rin ang bansang Pilipinas. Ang aming Pangulo, ang kanyang cabinet member, ang kanyang mga pinili upang mga siwa sa pagsasaayos, pagtulong sa mga may suliranin sa COVID na ito. I-bless mo po, dakilan Diyos, ang mga senador, congressman, governor, mayor, hanggang sa barangay, ang lahat ng frontliner, mga sundalo at mga pulis. Proteksyonan mo po sila at ingatan. Salamat. Pinagpala mo po kami at ipaparanas mo po sa bawat isa sa amin kagalakang mula sa iyo. Amin, Diyos. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Pinagpala mo kami lahat. Sa iyo, dakilan Diyos, ang papuri, pagsamba at pagwalhati. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen and amen. Magandang araw po. Pagpalain po tayo ng lahat. Purihin po ang ating Diyos.